Yeah. Oh yeah. Yeah. Morning phone screen glows. We are streaming. Here we go. One heart, one stream. New evangelization is here. Batamina TV on. Streaming around the world. Truth in every show. Collaboration grows. When the world feels far, we know where we are. Hands up, hearts open wide. Let us spread the good vibes. We bring God closer to you. Closer to you. Closer to you. Oh, we bring you closer to God. Closer to God. Closer to God. Batamina TV shines so bright. Hold on tight. We bring God closer to you and bring you closer to God. Comments, likes, and share. Hoping to reach all who care. Voices young and bold. Stories to unfold. Purpose in the frame, not for gain or fame. Together we light up the way towards a better, brighter day. The world feels far. We know where we are. Hands up, hearts open wide. Let us spread the good vibes. We bring God closer to you. Closer to you. Closer to you. Oh, we bring you closer to God. Closer to God. Batamina TV shines so bright. Hold on tight. We bring God closer to you and bring you closer to God. One small screen, one big prayer. Every voice is welcome here. Join us in our mission. Let us share this vision. We bring God closer to you. Closer to you. Closer to you. Oh, we bring you closer to God. Closer to God. Closer to God. Batamina TV shines so bright. Hold on tight. We bring God closer to you and bring you closer to God. Kriska Online. Sama-sama tayo. Kriska Online. Magbahagi tayo. Bawat puso may hawak na liwanag. Bawat buhay may bagong pag-asa. Kriska Online. Sama-sama tayo. Kriska Online. Magnilay tayo. Sa simpleng salita, maraming biyaya. Sa grupong ito, si Kristo ang sentro. Ayan, good Kriska evening Online. mga Kabatang Minor TV and welcome sa another episode ng Kriska Online. Ang Kriska po ay kung tawagin namin sa loob ng seminaryo ay Kristiyanong Kapitbahayan. Ito po ay isang programa na inumpisahan po natin dito sa Batang Minor TV upang mag-promote po ng group sharing o ng Kriska. At nagpo-promote din po tayo ng BEC. At ganun din po, ang Batang Minor TV naman po ay isang platform na create namin magkakaklase dito na magkakaklase sa Immaculate Conception Seminary upang mag-promote po ng vocation and spiritual growth. Good evening po at sana po ay alam ko medyo mainit ang panahon kaya sana po ay nasa malamig tayo. At
Ngayon po ay meron po tayong mga kasama na mga guests from Vicariate of Santa Maria. At pakikilala ko na po sila sa inyo para makasama ko dito sa ating platform. Okay. So unahin po natin si Sister Elizabeth Makaspak from Diocesan Shrine of Mary of the Eucharist and Grace. Ito po ay sa San Vicente, Santa Maria. Hello po, good evening po. Good evening po, sir. Ano ko lang po, bigyan ko lang po kasi yung binigay, Parish and Diocesan Shrine. Yes, Parish and Diocesan Shrine. Ayan. Ang parish priest po ninyo ngayon ay si? Father Menard Leonardo po. Okay, yan. Shout out kay Father Menard. And then, nasusunod naman po si Brother Delphine from Our Lady of Mount Carmel Parish sa Pulong Buhangin. Good evening po, brother. Good evening po. Ayan. At ang parish priest po ninyo ay si Father Birds Ramos po. Father Birch. Ayan. Shout out kay Father Birch. Ayan. At ang huli po nating makakasama dito po ay si Sister Beth Nulod ng Santo Cristo Parish sa Pande, Bulacan. Hello po. Good evening po, Sister. Hello po, good evening po. Ayan. At bago po tayo mag-opening prayer, magsha-shoutout mo muna ako. Shoutout tayo sa mga nanonood sa atin sa iba't ibang social media pages ng mga kapartner natin. Unang-una na dyan, syempre sa TV Maria. Shoutout kay Miss Sharon, kay Miss Kat, at sa lahat ng nanonood sa TV Maria Facebook page. Sila Aurora Ong, Len Jacinto, Crisaldes de la Cruz, James Villaluna, Gloria Tavara. Ayan. I-share po natin itong ating kwentuhan at mamaya po yung mga guide questions po ay itatry ko pong i-paste sa comment box para makapag-share din po yung ating mga audience do sa ating pag-uusapan ngayon. Pero bago muna yan ay samahan niyo po kami. Tayo po muna ay manalangin. Ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mapagmahal at tapat na Diyos, tinatawag mo kami upang ihayag ang iyong katotohanan ng may tapang at pag-ibig. Sa mga sandali ng aming takot, ipaalala mong ikaw ay laging naririyan. Palakasin mo kami, Panginoon, bilang mga katekista, bilang mga naglilingkod sa simbahan, upang maging masaya at matapat na saksi ng Ebanghelyo. Tulungan mo kami na huwag ikahiya ang aming pananampalataya, kundi maibahagi ito ng may kababaang loob, karunungan at malasakit. Nawa, Panginoon, ay gabayan ng Espiritu Santo ang aming mga isip, puso at mga gawa upang ang aming mga tinuturuan ay makatagpo si Kristo sa pamamagitan namin. At Panginoon, kami rin po ay iyong basbasan at puspusan ng iyong Espiritu upang ang aming pagkukwentuhan ngayong gabi ay makapulutan namin ng aral at makatulong upang kami mapagbago ang aming mga buhay. Ang lahat nito ay tinataas namin sa inyo sa paggabay ng mahal na Birheng Maria at sa paggabay mo, Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ayan. So ngayon po ay babasahin po ni Sister Beth ang ating gospel na pag-uusapan mula po sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 10, verse 26 to 33. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad,
at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa lansangan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang 2 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. At kayo, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang sinumang ikahiya ako sa harap ng mga tao ay ipapahiya ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka Glory lang. ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayan. So ngayon po ay ibabahagi ko po sa inyo yung ating guide questions. At ipipaste ko sa ating comment box para lahat po ay maka-join sa atin. Shoutout po pala, may mga nag-comment na pa. Si Carmelita Bernardo is watching, katekista ng ina ng laging saklolo, San Pedro, Hagonoy, Bulacan, at magandang gabi po. So ipipaste ko po yung guide questions nasa comment box po sa Batang Minor TV page. At yung gusto pong magbahagi ay mag-comment lang po at babasahin po natin mamaya. Ayan. Ngayon, ito po yung mga question. Ang unang tanong po, aling salita o pangungusap sa ebanghelyo na binasa ang higit na tumimo sa aking puso at paano ko ito maisasabuhay bilang katekista? Pangalawa, ano ang mga takot at hamon na nararanasan ko bilang katekista at paano ako pinalalakas ni Jesus sa kanyang salitang huwag kayong matakot. Ayan. At pangatlo po, paano ko maipapakita ang pagiging tapat at matapang na saksi ni Kristo sa aking pamilya, komunidad at ministeryo? At pang-apat, ano ang mga biyaya at kakayahang ipinagkaloob ng Diyos na maaari ko pang gamitin sa paglilingkod? Ayan. So ang magiging style natin ngayon ay rotation po. So pag-uusapan po natin yung unang tanong. Doon sa mga nanonood po sa atin, feel free po na mag-comment po So ang ating sasagutin ay itong unang tanong. Aling salita o pangungusap sa ebanghelyo na binasa, yan yung galing sa Gospel of St. Matthew, chapter 10, verse 26 to 33. Ano yung tumimo sa iyong puso at paano ko ito maisasabuhay bilang katekista? At ang unang mag-share ay si Sister Elizabeth Makaspak. Yan. Go ahead po, Sister. Ang mga salita po na tumimo sa aking puso. Huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Upang aking maisabuhay, unay alisin ang takot, dahil ang aking kasama ay ang Panginoon. Magkaroon ng malalim na pananampalataya sa Diyos. Alam kong sa bawat pagsubok ay binibigay niya ako ng katatagan at kakayanan upang aking malampasan. Siya ang aking gabay, siya ang aking lakas. Yes, go ahead po, Sister. Pwede po ba yung, ano po yung kuya? Yes Kasi di po ba sa pagsubok na, marami kasing pagsubok na dumaan. Mhm.
sa buhay. Yes po. So, sa bawat pagsubok, ang hiling, ang guide ko, hindi ako bibigyan ng pagsubok ng Diyos na hindi ko kakayanin. Amen. Sa lahat po ng pagsubok, ang lagi kong dasal sa Kanya, alam ko, bigay mo ito sa akin, Lord. Kaya alam ko na bibigyan mo ako ng lakas para yun ay aking malampasan. Marami po na dumaan. Hindi ko, kung ilalahad ko lahat, baka kulangin tayo sa oras. Pero ang akin, mabait ang Panginoon. Ang ano lang, magtiwala ka sa Kanya, itaas mo sa Kanya kasi sabi nga, hindi kita ilalagay sa laban na hindi kita ipapanalo. Ako po kasi yun ang aking paniniwala. Bilang kagaya ninyo ng mga artista, kahit kailan, pag ako ay nagdam ng pagsubok o takot, agad ako nagdadasal sa Diyos. Lord, alam ko, andyan ka, lagi ka sa tabi ko. Kaya alam ko, kakayanin ko yan kasi subok ko yun. Subok ko yun. Kaya yun po yung aking napili kong tumimo sa aking puso na hindi na huwag kang matakot kasi kasama mo ako. Amen. Tama yung sinabi mo, sister eh. Yung bang, minsan kasi sa dami ng mga problema dumarating sa buhay natin, di po ba? Minsan tayo nangangamba, minsan meron din takot na paano ba mangyayari, anong magiging kinahinatnan nitong kumbaga nangyayari sa buhay natin. At tama yung sinabi niyo po, sister, na totoo naman po yun, na hindi naman tayo bibigyan ng mga pagsubok kung hindi natin kakayanin. Nasa sa atin naman po yun kung paano natin siya haharapin, di po ba? Kaya maganda yung sinabi nyo na talagang isipin natin na nandiyan si Jesus sa atin palagi na nakaalalay. Di po ba? Amen. May dadagdag pa po kayo, sister. Kasi nais ko lang po ibahagi ito kasi sabi nyo nga po kanina, Opo. marami kayong kasama na nakikinig, nanonood. Ang lagi ko lang po ibabahagi sa inyo, maging matatag tayo sa lahat. Gawin nating sandalan ang ating Panginoon. Si Jesus na lagi natin kasama dahil yan ang itinuturo natin sa mga bata. Si Jesus ang aking kaibigan, ang aking kasama lagi. Kaya siya ang ating sandigan. Lagi natin siyang tatawagin sa lahat ng ating sa buhay. Binabahagi ko po yan kasi subok ko po yun. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, sister. Si Brother Delphin naman po. Brother Delphin. Okay. Okay po. Ang nakaantig po sa akin yung salitang huwag mahiya, huwag ikahiya ang Panginoon. Lalo po sa kalagayan ko, isang lalaki, yung hindi karaniwan para sa isang lalaki na makikita nagsisimba kung linggo kasama sa gawain ng simbahan. Napakakunti lang po yung mga lalaking kaparis ko na gumagawa ng ganon. Tapos as usual po, yung mga barkada, parang kung ano sinasabi nila, bakit nasa simbahan ka? Pero wala po akong magagawa. Dito ko nasisiyahan po ako sa ginagawa ko. Amen. Mula po nung mag-retired ako, nasama ko sa misis ko, siya po yung unang katitista at ako'y nasama sa gawain niya. Nagkaroon po ako ng hindi ko maipaliwanag na kasiyahan na gumawa ng ganitong gampanin bilang katitista. At tuwing ginagawa ko po ito,
nagkikita ako ng maraming bagay na hindi ko nagagawa noon na nagagawa ko ngayon. Maraming parang mas makabuluhan yung mga bagay na ginagawa ko ngayon na hindi ako nahihiyang magsimba, magdasal, nakikita ng ibang tao. Hindi naman nakakaya. Sabi nga po nung ibang manunulat, bakit yung mga taong gumagawa ng masama, gumagawa ng kalukuhan, hindi sila nahihiya? Bakit tayong gumagawa ng mabuti, papalapit sa Panginoon ay dapat mahiya? So kung mahihiya tayo na gumagawa ng mga bagay papalapit sa Panginoon, sabi nga niya, ikahihiya din niya tayo. So sa palagay ko po, yun lang ang may babahagi ko. Ganda na sinabi niyo, brother, ano, bakit nga naman tayo nahihiya? Yung mga ibang ang gumagawa ng kabulastugan kapal ng mukha Opo. Di ba? Hindi nahihiya nakalantad na may ginagawang hindi maganda No. minsan nag-aano pa, nag-aala victim pa, di ba? Yes po. So tayong naglalahad o may pananampalataya at laging kumbaga ay nagtuturo ng tungkol sa pananampalataya. Bakit tayo matatakot at kumbaga na pangalandakan ang ating pananampalataya? Tama yung sinabi ni Brother Delphin. Si Sister Beth naman, nulod. Sister Beth. Hello po. Sa akin naman po ay yung salitang mahalaga. Ayun po. Kasi sa buhay ko bilang isang mahirap, abang katekista, syempre maraming pagsubok. And may mga times na feeling mo parang, ano ba to? Parang, ang liit-liit ko, parang ganon. Na kumpara sa iba na mga nakapagtapos ng daily katma, mga marami nang napag-aralan. Yung mga gano'n siya, minsan nararamdaman ko na ang liit ko. Pero sa aking pagtuturo naman, parang binibigyan naman ako ng Diyos ng kakayahang magturo. So, nararamdaman ko yung halaga ko, lalo na marami yung mga batang naghihintay sa akin, na kailangan kong puntahan, lalo na sa lugar namin na halos grade 3 na lang ang natuturuan namin dahil konti lang kami. So, nararamdaman ko yung halaga ko na kailangan kong pumunta. At bawat isa doon, talagang binibigyan ko rin sila ng halaga. Yung bawat isa sa aking mga tinuturuan, parang mahalaga sila sa akin. Kaya hindi ko sila matiis. At yung nag-iisip ako kung paano talaga sila matuto yung pagpapahalaga ko sa kanila dahil alam ko na napakahalaga din nila sa Diyos, na lahat ng tao ay mas mahalaga sa kahit ano pa man kanyang nilalang. So doon po, nagkakaroon po ako ng lakas na si Jesus na nagsabi nito Siya yung nagsabi na mahalaga tayo, mahalaga ako. Kaya yung parang minamaliit ko yung sarili ko, dun, nawawala siya. Kaya ako ay nagpapatuloy na maglingkod bilang katekista at lingkod ng simbahan. Ayun po. End of my sharing po. Amen. Yun nga yung sabi mo. Tama nga yung sinabi mo, di ba? Sabi nga ni Jesus dun sa gospel, higit tayong mahalaga kaysa libu-libong mga maya. Di ba? Pinapahalagahan din ng Diyos yung mga hayop, yung mga pero tayo mas higit na pinapahalagahan niya. So, tama yun din yung sinabi mo na bakit natin hahamakin yung ating mga sarili. Diba? Kailangan maging proud din tayo na tayo yung mga anak ng Diyos na dapat ay na tayo ang sumusunod sa kanyang mga utos. Syempre dapat yun ay ating maging proud tayo doon at huwag nating hamakin ang ating sarili. Kung ano man ang estado natin sa buhay, syempre pag ang Diyos ay nasa atin, lahat yun ay pantay-pantay, di ba? Lahat walang mataas, walang mababa. Lahat tayo ay mga anak ng Diyos. Di po ba? Amen. So ngayon, pag-usapan naman natin yung pangalawang tanong. Pero bago po muna yan, ako muna mag-share din pala. So ano yung tumimo sa akin? Yun nga, yung sinabi doon sa verse 32.
ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Ama. Ang reflection ko dun sa statement na yun yung tumimo sa akin biglang nagkaroon ng tanong, gaano ko ba talaga kakilala si Kristo? Yun yung naging tanong ko doon. Diba? Nakilala ko syempre kasi nagbabasa ako ng Bible. Kilala ko kasi lagi natin pinag-uusapan dito sa Kriska. Lagi na tayo nakakarinig ng mga humilya ng mga pare pag tayo nagsisimba. Pero ang tanong, gaano ba natin kakilala si Kristo? Gaano ba natin siya kakilala bilang tagapagligtas natin? Di po ba? At masasagot, ang pakiramdam ko masasagot lang natin yun. Kahit kasi ako, sasabihin ko, hindi sapat yung pagkakakilala ko pa rin sa Kanya. Kahit na nakapag-aral ako, kahit na nakikinig ako sa mga humilya. Feeling ko hindi sapat. Hindi pa sapat. At masasagot ko lang yon, nasasabi kong kakilala ko na siya. Kung yung mga ginagawa ko ay kagaya rin ng mga nagawa niya nung nandito pa siya sa lupa. Di ba sabi nga niya, kung gusto mong sumunod sa akin, sundan mo yung aking yapak. May mga hindi pa ako nasusundan May mga hindi pa ako na nagagawa Minsan nakakalimutan. Di po ba? Kaya, masasabi ko lang is work in progress pa rin. At yun yung tanong na dapat palagi kong tinatanong sa sarili ko. Gaano ko pa kakilala si Kristo? Gaano ko pa siya kakilala? So, sa lahat ng mga gagawin ko, ito ba ay gawa ni Kristo? Parang ganon. Para makatulong sa atin na magnilay. Ayan. So, pag-usapan natin ngayon yung pangalawang tanong. Ano ang mga takot at hamon na nararanasan ko bilang katekista o bilang tagapaglingkod sa simbahan? At paano ako pinalalakas ni Jesus sa kanyang mga salitang huwag kayong matakot. Doon po sa mga nanonood sa atin, shoutout lang po muna ako sandali. Kay Flor de Lisa Santos, kay Brian Dimagiv ba? Ayan, magandang gabi po. Mag-comment lang po. Ayun po yung ating second question. Ano yung takot at hamon na naranasan ko bilang katekista at paano, or bilang tagapaglingkod ng simbahan, at paano ako pinalalakas ni Jesus sa kanyang mga salita na huwag kayong matakot. Ganun din kay Emenciana Carpio, kay Lydia Mendoza, Helen Meneses, good evening po. Mag-share po tayo, mag-comment po para babasahin po natin. Sister Beth, Makaspak, Sister Maki. Ayan, sabi niya kanina, Sister Maki daw. Go ahead po. Dun po sa pangalawang katanungan, ano ang mga takot at hamon na naranasan ko bilang katekista? Una po, lalo na po nung ako ay unang-una pa lang nagsama o nagtuturo, ang unang kinakatakutan ko po yung makomento yung aking pagtuturo kasi syempre baguhan. Natakot po ako doon kasi baka mamaya sa akin baka hindi tama yung tinuro ko sa mga bata kasi kaya ako kinukomento. Kaya yung time na yon talaga inano ko siya sa sarili ko na dapat aralin ito kasi ito ay bigay ng Diyos na kaalaman, panibagong karanasan sa buhay bilang lingkod ng simbahan. Yung time na yun, talaga iniyakan ko po yun Kasi hindi ko na makakalain na siya yung magtuturo. Ito, share lang. Hindi ko akalain na siya magtuturo, naturuan ko na. Makita ako parang nag-ano sa akin na, diyan ka na, ikaw na magturo dyan, ganyan. Imbis na, dahil ako'y baguhan, iniyakan ko po talaga yun, bakit ganun? Bakit ganun yung salita sa akin? Manipis pa, ika nga. Di po ba, ganun naman na naglilingkod Sa una, manipis ka pa. Lahat naramdamin mo, konting bagay, dinaramdam mo kasi, sabi niyo nga po kanina,
gaano natin kakilala si Jesus. Ibig sabihin, wala pa ako sa punto nun na kailangan sa paglilingkod, matibay ang ating dibdib, matibay ang ating pangunawa. So yun, kaya sinabi ko nun sa sarili ko nun, yung hamon ko nun. Kakapit ako ng husto sa Diyos, aaralin ko lahat ito para maipakita ko na natutunan ko siya. Isa pang kinatatakutan ko, yung sa pamilya po, unang-una po yan. Di po ba? Kasi, siyempre, ilang oras kang mawawala sa bahay. Lahat ng gawain maiiwan. Meron nang agad pagdating ko, may reklamo na. Oh, ganyan, ganito, anong bahay, ganyan. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng kakayanan, ng pangunawa, ng pagpipigil ng sarili para kaya ko itong gampanan. Yun po yung mga unang time na ako'y nagtuturo, yung mga unang panahon. Yun po yung kinatatakot ako doon at yung masasabihan ako na puro ka nandiyan, dapat diyan ka na lang. Pero unti-unti po yun, nasasabi ko sa kanila na doon ako masaya. Doon ako masaya yung pagtuturo, lalo mga bata ang kasama ko. Kasi malalaki na rin po kasi yung mga anak ko eh. Mga may anak na, may kanya-kanya na, may mga apo na rin. Sabi ko, doon ako masaya. Suportahan niyo ako doon. Kahit sa mister ko po yun na sinasabi ko sa kanya. Kung ikaw ang makakaramdam ng saya ko pag ako'y nagtuturo, siguro sasamahan mo ako. Yun po yun ang hamon ko nun. Lord, bigyan mo ako ng kakayanan para magagampanan ko itong paglilingkod ko nito. Awa naman ng Diyos, si Lord talaga ay sadyang mabait. Unti-unti po yun. Hanggang sa ngayon, ayan, okay na sila, naiintindihan na nila ako. Ngayon nga po ako iniimbitahan na magse-celebrate kami kasi Father's Day. Sabi ko, anak, pasensya ka na. Kasi ako ay nakakommit. Sabi niya ganun. Pasensya na kayo, hindi ko yan matutuntahan. O ano sagot po sa akin? Di ba rin nanay? Next week na lang. O di po ba? Sabi ko kasi, Lord, bigyan mo ako ng kakayahan para ako ay maintindihan nila. Pamilya po kasi iyon. At ako'y nadadala, naki-carried away po ako, Tito Mon, dahil sa mga naranasan ko, naramdaman ko. Ito yung first time ko na na ito ako ngayon. Diba? Dahil sinabi ko nga po patutunayan ko yun na guided ako ni Lord. Pag-iigihan ko yung pagkapit para makita nyo na natuto ako. Ayan po. Ayan. Para sa akin maglingkod ng may pananampalataya. Dahil lagi kong kasama si Jesus. Yung po yung lagi kong inaan yan Lagi ko isinasapuso yan. Kasi ako rin po ay isang lektor, Tito Mon. Noong time po na ako nag-uumpisa ang ground training ko, napakalayo ng SPPC sa Hulo. Ang oras ay 5:30 ng umaga ang kanilang mass. Wala po ako sasakyan agad-agad papunta doon. Aalis po ako dito sa San Luis sa Borlan. 4 o'clock, naglalakad na po ako doon sa highway. Nagdadasal ako paglabas ko ng bahay, Lord. Mauna ka po sa akin. Magsaserve ako. Sana sa pagdating ko doon, may masasakyan ako. Pagka hindi agad ako nakakasakay, naglalakad ako. Maya-maya, meron pong dumarating na tricycle na paano na siya, pauwi na gantong bayan. Pinara ko siya. Sabi ko na, baka pwede mo naman akong samahan. Isakay. Kasi magsaserve ako sa Hulo. Pinadala siguro ni Lord kasi konti na yung oras ko Sige nanay, taga ron ako, pauwi na rin ako. Doon din po doon sa pupuntahan kong simbahan para nakatira.
O di po ba, ganun si Lord eh. Pagka talagang inaalay mo yung oras, yung sarili mo, paglilingkod mo, bibigyan ka niya ng paraan. Yan. Huwag matakot sa harap ng mga paghusga, kakulangan ng kakayahan, o kawalan ng suporta. Bilang isang katikista, Pitumon, siguro naririnig niyan. Unang-unang daing, pag malayo po yung pupuntahan sa pagtuturo, pamasahe. Hindi po ba? Pero sabi nga, pag humihingi ka sa kanya, bibigyan ka niya. Sakto lang, pagdating yung anak ko, hatid mo muna ako doon. Mali natin, wala po, masahe, pauwi na lang. Kasi ayun yun eh. Laging ganun yung karanasan ko. Na pag ako talaga ay wala akong unang-una pamasahe nga po. Dumarating yung isang anak ko, makikikain, tulungan mo muna ako, sige. O, tapos na. Nandun na ako, nakapagturo na ako. Yan. Maglingkod ng may pagpapakumbaba. Huwag matakot sa salita kahit may umahad lang o pumupuna. Ibahagi ang aking natutunan. Yan po. Kahit ano pa yung narinig ko na ikaw yan, basta't ako maglilingkod ako sa Diyos. Hindi ang taong pinaglingkuran ko, kundi yan ang Diyos. Bagamat ang mga bata ang pupuntahan ko, tuturuan ko sila. Para maibahagi ko po yung aking mga kaalaman. Yun naman po, Timon. Ayan, thank you sister. Ayun nga, ang ganda ng sinabi mo, ano. Minsan talaga natatakot tayo. Miski ako, syempre, alam nyo po kasi yung takot po kayo, maraming branches yan eh. Di ba? Takot kasi nag-aalinlangan. Natatakot kasi hindi walang kaalaman. Di ba? Hindi alam kung anong gagawin kaya natatakot. So, totoo naman yon. Pero paano nga pinalalakas ni Jesus ang salitang wag kayo sa tayo? Paano niya tayo pinalalakas? Yun nga. 'Di ba? Ginagabayan niya tayo. Nararamdaman natin yung kanyang pagkilos gaya ng kunento ni sister, 'di ba? Na sabi pupunta na siya doon sa kanyang gampanin, wala nga masakyan. Napupunta ako diyan sa San Vicente. Alam ko yan, yung medyo talagang mahirap din ang sasakyan dyan. Buti na lang may dumaan na tricycle, yung pala papunta rin pala doon, ano. So kita niya kung paano kumilos ang Diyos pag tayo naglilingkod. Brother Delphine, kayo naman po. Nakamute po kayo, brother. Sorry po. Ay, Yan. Hiramin ko po yung sinabi ni sister kanina kasi nagandaan ako doon sa sinabi niya. Hindi tao ang pinaglilingkuran natin kundi ang Diyos. Ang ganda po nung sinabi niya. Yung sa takot po, kasi hindi po nyo naitatanong, dati na akong teacher eh. At nung teacher ako noon, after mag-retired ako, kinuha ko kay Father, kinumpes ko. Nung teacher po ako, talagang medyo merong hindi ako magandang nagagawa sa mga bata noong panahon yun na pinagsisisihan ko ngayon. Lalo nung panahon po ng mga 1990s, natatakot ako makagawa ng mali sa akin. Baka may magawa akong mali na hindi ko napapansin, hindi ko nalalaman. Baka may nasasaktan akong bata o kapwa ko katitista. At sa ganun, hindi ako maging karapat-dapat na kamanggagawa ni Kristo sa pagpapahayag ng kanyang magandang balita. Yun po iniisip ko. Kaya araw-araw po ginagawa ko, nagdarasal ako, humingi ako ng tulong sa Holy Spirit, nagabayan ako. Naniniwala naman ako sa sinabi ni Jesus na gagabayan niya tayo sa gawain ito.
talaga po kasing napakaraming challenges at hamon. Iba po kasi ang pagtuturo ng catechism sa pagtuturo ng academic subject. Yeah. Kasi sa pagtuturo po ng academic subject, tinuturo lang natin kung ano yung naka-assign na subject sa atin. Eh dito, hindi iba Tayo dapat ipakita natin, sabi nga ni Sister Cecil, hindi sa salita, kundi sa gawa. Hindi sa Sabi nga niya lagi, walk with what we talk. Kaya dapat po magkita sa gawa, hindi sa salita lamang. Kung ano yung ating pinaninindigan. Kaya tuloy na po, yun ang takot ko. Sana po, hindi ako makagawa ng mali na may masasabi ang tao at lalong-lalo na yung mga batang tinuturuan ko. Sana wala akong magawa na makakasakit ng kanilang kalooban o sila yung makakasama ng kanilang loob. Kasi po, minsan pares nung tuturo ako yung hindi ko po malaman kung anong gagawin ko dun Kasi bago rin po akong katitista, mga lang pa ako, mga 3 years pa lang, magti 3 years. Ang topic po natin, ang magulang ay kaloob, ay regalo ng Diyos. Sabi po ng isang bata, paano po yung tatay ko, sinusuntok ako. Medyo po na-shock ako dun hindi ko paano nga po naging regalo yun kung yung tatay niya sinasaktan siya. Sabi ko lang po, ipagdadasal kita. Siguro ako, baka may problema lang si tatay, hindi niya sinasadya yung ginawa sa iyo. Kasi po, hindi po mahirap kong sabihin sa sitwasyon natin, ano ba talaga ang nangyari sa kanila. So sa pagtuturo po natin, napaka delikado. Maselan, hindi delikado, maselan na gawain. Hindi basta-basta. Napakarami nating bagay na isalang-alang. Yung sitwasyon ng pamilya, yung sitwasyon ng komunidad, at yung paniniwala nila. Amen. Gano'n nasa katatag ang paniniwala nila kay Jesus. Kasi po, kung hindi natin may isasalang-alang yun, parang ang hirap magturo. At dapat din po matatag tayo, lalong-lalo na ang mga katekista. Yun lamang po. Amen, brother. Mahirap talagang sagutin yung tanong na yun pag tinanong ka ng gano'n ng bata na, di ba, sinasaktan pala ng ama sinasabi natin ang magulang regalo. Tapos paano nga naman magiging regalo yon? Pero maganda yung ginawa ninyo na sinabi nyo, baka nga naman may problema si tatay. Pero at least ang pinakamagandang ginawa ninyo nakinig kayo dun sa bata. Di ba? May mga tanong na hindi natin masasagot. Ang Diyos lang ang tanging makakasagot. Pero ang importante doon, tayo ay nakinig. Pinakinggan natin yung bata. In-acknowledge natin yung kanyang kumbaga, we listen to what the child says. And siguro yun ay enough na siguro para sa part natin. Kasi meron talaga may mga tanong talaga na hindi natin masasagot. At yun nga, tama yung sinabi ni brother, 'di ba? Kailangan tayo'y maging matatag at patuloy na mag-aral para, 'di ba? Para doon sa mga tanong na wala tayong sagot, malaman natin kung anong sagot. Di po ba? Amen. Sister Beth. Yes po. Ayan, sa akin naman po, ang tinatatakutan ko po, yung takot na naranasan ko na sa aking pagtuturo bilang katekista. Ayun po, baka mamaya may maituro akong mali. Lalo na pagbata kasi pag sinabi ko, niniwala sila. Kasi minsan nga sabi ng nanay, sabi ni sister, ganun daw, dapat ganyan. Kaya yung feedback na yun, nasasabihin sa akin, na sister, kasi sabi niyo daw po, ganun. Kaya parang andun na yung takot ko na baka mamaya,
may mali ako masabi sa kadaldalan ko, mamaya lumihis. Ayun, kaya nag-aano naman ako, nagpe-pray naman ako kay Lord na gabayan niya ako. Kasi minsan naman kung ano yung nakaplano na sasabihin ko, hindi yun lumalabas. Kasi depende na sa situation doon sa classroom. Halimbawa naman, naglalakad ako papunta ng classroom, meron ako may experience na parang napakagandang ibahagi. Nangyayari din po sa akin yung ganon. Yun po, isa po yung sa takot ko bilang katikista kasi ako din po kasi isang tutor, gustong gusto ko yung kapag nagturo ako talagang pag-alis ko, meron talaga silang natandaan, natutunan. Mas malalim po kasi pagka sa religion kasi puso po kasi yung dapat papasukin. So yun po, ingat na ingat din po ako. Kumbaga, pag may mali silang nasasabi din, parang andun kaagad ako kailangan na maitama ko yon kasi minsan may nagmura. Tapos, sister, nagmura si sabi ko, anak, masama iyon. Tapos sabi ng isa, kay bata-bata pa nagmumura. Di ba pang matanda lang yung sister? So, ayun, tinama ko kaagad. Excuse me. Sabi ko, hindi, kahit ano edad mo, hindi talaga maganda ang magmumura. Kasi mahalaga ang tao. Sa Diyos, hindi tayo mura. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo. Wala tayong kung priceless tayo. Talagang walang tutumbas na kahit magkano dyan na pera. Mahal na mahal tayo. Hindi tayo mura. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya itinatama ko kaagad. Kaya yung takot ko talaga na hindi ko sila matulungan. Tapos meron pa po yan, kuya, na may lumapit sa akin, naglalakad ako. Grade 6 na siguro siya. Sabi niya sa akin, sister, paano po maging tagayan nyo? Ang nangyari noon, sabi ko, ako kasi katikista. Volunteer ako, wala akong sahod. Ang ganito na lang, mag-aral ka na lang ng mabuti. Tapos, malay mo, pag halimbawa may trabaho ka na, may extra time ka naman, makakapagturo ka rin kagaya ko. Ngayon, bahala na rin si Lord, balay mo na, talagang gagawin ka rin katikista. Magpipray ka lang lagi. Kaya lang po, ang nangyari po noon, hindi na po kami kasi nagkita. Tapos, nalaman ko na lang nung huli, iba na yung religion niya. Nalungkot ako, parang gusto ko lumuha kasi nandun siya, willing siyang maging katulad ko, yung napabayaan ko siya. Yun yung, kaya nitong simba-aralan, tumatak sa isip ko yun Nitong simba-aralan, kapag may lumalapit na bata sa akin, talagang ini-entertain ko ng maayos. Kasi yung batang yun, hindi ko na-entertain ng mabuti So, parang nanginayang ako. Yun po yung isa sa mga takot ko na baka mamaya may isang bata na lumalapit sa akin, imbis na maakay ko sa simbahan dahil wala akong nagawang mabuti, lumayo. Yun yung isa sa akin natatakutan ko rin. Isa po sa natatakot ako kasi yung ngayon, mag-start na akong mag-tutor dahil nga may pasok na. Yung load ko sa pagtuturo, na ako, paano kaya? Yun yung mga takot ko din na baka mapabayaan ko lalo na pagdating sa itong First Communion, paano ko sila talaga tuturuan ng maayos, mabuti kasi gusto ko talaga din nga naintindihan nila ng lubos yung Eucharistia, yung pag nangungumpisal, gusto ko yun talaga na ramdam nila yung pagsisisi, hindi lang na basta nag-First Communion, nagkumpisal, First Communion, yun po, yung hamon na rin po sa akin yon na paano ko talaga mapapasok yung puso nila, paano ko yung tunay na pangungumpisal, pagtanggap kay Kristo. Yan po, hamon po din po sa akin yon. And isa pa pong hamon sa akin ay, syempre po, hindi naman ako ganun ka marami pang alam. Yung pong daily katma, target ko din naman po yung pasukin. Siguro, dahil graduate na yung aking panganay ng college, baka magkaroon na rin po ako ng time para doon. Yan po yung hamon sa akin na para marami pa akong matutunan at matulungan ng mga bata dahil sa aking mga natutunan. Ayun po. Ayan. And my sharing po. Thank you, sister. Ang ganda ng sinabi ni sister, Yun yung nagpapakita sa atin, yung shinare ni sister, pinapakita lang na
yung mga takot minsan nagiging motibasyon para tayo ay para gawin nating mas mabuti yung ating mga ginagawa, 'di ba? Nagiging motivation, 'di ba? Nagiging inspiration para pagbutihan pa natin yung ginagawa natin, 'di ba? Na hindi lang tayo natatakot magmumukmok papasok sa isang closet magtatago. Tayo ay namomotivate na kumilos, 'di ba? Maganda yung sinabi ni sister na 'yon. So ngayon, pag-usapan muna natin mamaya mag-share din ako ano yung mga takot ko mamaya pagka naglagom. Pero pag-usapan muna natin yung pwede natin pagsamahin yung question number 3 and 4. So yung 3, paano ko maipapakita ang pagiging tapat at matapang na saksi ni Kristo sa aking pamilya, komunidad at ministeryo? At yung number 4, ano yung mga biyaya at kakayahang ipinagkaloob ng Diyos na maaari ko pang gamitin sa paglilingkod? So paano ba natin maipapakita yung pagiging tapat at matapang na saksi? At ano yung mga biyaya at kakayahang pinagkaloob ng Diyos na maaari kong gamitin, 'di ba, sa aking paglilingkod? Sister Beth, makaspak. Ayan. Paano ko maipapakita ang pagiging tapat? Siyempre po, maglingkod ng walang hinihintay na kapalit o papuri. Katulad ng Panginoong Yesus, di po ba sabi niya, hindi ako nagpunta, hindi ako pumunta sa mundo upang paglingkuran. Kasi siya ang maglilingkod. Kaya po natin. Sabi nga, hindi naman tayo pumili, siya pili po sa atin. Kaya yun ang lagi ko pong inaano sa sarili ko. Hindi ko kailangan yung papuri. Ang gusto ko maglingkod ako. As long na kaya ko yan, gagawin ko po yan. At ituro ang salita ng buo at totoo. Kasi naniniwala po ako sa mga, halimbawa po sa mga bata, nagsasabi po ako ng mga verse, na pag natandaan po nila yun, maaaring yun ay maging, sa paglaki nila, matandaan nila, maging kaligtasan nila yun. Nagiging ano nila, ay ganun pala sinabi ni Sister Maki. Tama yun. Habang sa paglaki nila na encounter nila at naaalala itinuro ko, tama pala yung sinabi ni Sister Maki. Lalo na po yung sinasabi po na mahalin mo ang iyong magulang. Mahalin at igalang mo ang iyong mga magulang. Sapagkat ito ang tanging utos na may pangako ang Panginoon. Yun po, kasi sa akin, sa buhay ko, totoo po yun. Dahil, sabi nga, pag naging mabait ka sa magulang mo, inalagaan ko si nanay ko ng halos 1 taon. Kasi stroke siya. Talagang may maliit pa akong anak noon. Sabay ko silang inaalagaan. Kaya lang, talaga ganun kukunin siya. Pero habang natapos na po yun, lumalaki ang mga anak ko. Ganun sila sa akin, mabait sa akin. Hindi lang naman kasi minsan maalis yung sa panahon natin ngayon, yung mga, lalo na mga kabataan ngayon, nawawala yung salitang paggalang. Kumbaga sa komunidad, sa mga kasama. Kaya yun po ang dapat nating aagapan sa mga tinuturuan. Yung utos na yun na dapat galang mo at mahalin na iyong magulang. Kasi darating yung time, may mga magulang na pinababayaan na ng mga anak. At magpatuloy kahit pagod, wala kang kasama, kahit nag-iisa ka, minsan sa pagtuturo, hindi po ba, minsan absent yung isa, pupuntahan namin yung tuturuan. Kasi kawawa na, nangihinayang din ako doon sa oras na pwede ko pang ituro doon sa mga bata. Kahit pa uwi na, ituturo ko pa. Sabi ko pa nga po sa mga bata, kumisan, kasi grade 2 po ang tinuturuan namin Pumasok ako, may boses.
sa kakasalita ako, tapos minsan ayaw makinig. Pag lumabas ako, namamaos ako. Pero yun, hindi ko po yun dahil alam ko naman si Lord, papawiin lang yun pag uwi ko eh. Mawawala na yung pamamaos. Para kinabukasan, tuturo ka ulit. Ayan. Aminin ang sariling kahinaan. Di po ba? Sabi ko nga, Lord, kung ano man po yung kahinaan ko, bigyan mo po ako ng kaalaman. Para po yun ay aking matutunan. Ayan. Kulang po ako, gamitin mo po ako, Panginoon. Doon po pumapasok ang Holy Spirit. Nasusubukan ko po yun eh. Minsan, gaya po ngayon, yung iba na isinulat ko yung kasi nire-review ko siya kanina. Pero gaya ngayon, pumapasok sa akin. Si Holy Spirit, nasasabi ko yung, wala naman sa sinulat ko, pero nasasabi ko kanina, wala yon. Sabi ko, ang Holy Spirit, pag pumasok, talagang tinuturuan ka na sasabihin mo. Tinuturuan ka kung ano yung dapat nasa kalooban mo, pati sa isipan mo. Totoo po yun. Kaya nga po, sabi ko, nasusubukan ko yung kaya. Sabi nga, wag mo ibigay yung wala sa'yo. Ako nasusubukan ko, kaya nasabi ko po ngayon. Ayan. Paano ko ipakikita ang pagiging matapang? Kahit ako'y kinukomentuhan, hindi ako titigil. Lalo akong kakapit sa kanya, dahil kahit minamaliit ako, hindi ko yon dinaramdam. Kasi ang sabi nga, sa paglilingkod, mas matapang yung marunong magpakumbaba. Hindi kailangan maging perfecto, nit ay pusong marunong manalig, pusong handa at nananalig na siya ang magtuturo. Paano pinalalakas ni Jesus? Paano ako pinalalakas ni Jesus sa kanyang salita? Na huwag kayong matakot. Dahil alam kong lagi ko siyang kasama. Ano man ang aking kakulangan, ito ay kanyang pinupunuan. Ang anumang gantimpala ay galing sa kanya. Una-una, yan po ang aking kalakasan at ang aking kaalaman. Sabi nga po sa Salmo, Kabanata 51, talata 10, isang pusong tapat sa akin ay likhain, bigyan mo o Diyos ng bago at tapat na hangarin. Napakaganda po para sa akin itong verse na to. Dahil sabi nga, kailangan lang ang puso natin ay maging tapat, maging malinis. Hindi ko lahat ma-express dito mo kasi masayang-masaya ako eh. Punong-puno ako ng saya sa aking puso. Yun lamang po. Ayan. Amen. Thank you po, sister, sa iyong pagbabahagi at marami kaming napulot. Yun nga yung, especially yung sinabi mo yung pagpapakumbaba, di ba? Aminin ang kahinaan. Dahil sa pag-amin, pagiging makapagkumbaba, doon makikita natin yung kalakasan natin na tayo pala ay yun yung magdudulot sa atin ng lakas, yung pag-amin na yun. Kasi pag alam natin kung ano yung sitwasyon natin, alam natin kung ano tayo, makakakilos tayo ng maayos, nagagawa natin ng paraan yung mga pagkukulang natin. Di po ba? Brother Delpin, ikaw naman po. Ano naman po yung paano pa natin mapapakita pagiging tapat at matapang na saksi? At anong mga biyaya at kakayahang pinagkaloob ng Diyos sa inyo po? Sige, salamat po. So, nagsisikap pa po akong maging matapang kasi marami akong takot eh. So, ganito po kasi yon. Nung dati, nung maliliit pa yung mga anak ko, na nagkataon po, nagtuturo ako noon sa sectarian school, St. Mary's.
So sa pamilya po, mula ng mga bata pa sila, sinasama ko po silang magsimba tuwing linggo. Okay. At lalong-lalo na po pag yung mahal na araw. Ang comment nga po nung kapitbahay ko noon, nakuha ko, Christian ba kayo? Bakit lagi kayo sama-samang nagsisimba? Para bang hindi karaniwan sa isang pamilya na sama-samang nagsisimba. Bihira yata yun sa kanila. Kaya nagtataka sila bakit daw kami sama-sama. So, doon pa po, mula pa noon, pinakikita ko na nandun si Kristo sa buhay namin. And then, nakasanayan po namin yon mula nung bata pa sila hanggang ngayon, nagro-rosary po kami araw-araw, bukod po sa pagsisimba. Nakasanayan na po yun, naging habit na. So, hindi po kompleto yung tutulog kami sa gabi na hindi mo na nakakapag-rosary. At dito po yung sabi na, paano ba mapapakita yun sa pamayanan? Ito po yung kuha natin, lalo sa kasalukuyang gawain bilang katitista. Alam nyo po, habang nagkukan ako, may mga naririnig ako, bakit ka ba laging nandiyan? Nasa siba? Wala namang sweldo diyan. Amen. Sinasayang mo ang oras mo. Pwede ka pa naman ikaw kumita, pwede ka pang humanap ng bagay na pagkakakitaan mo. Bakit ka nandiyan? Humanap ka. Sabi ko sa kanila, masaya ako dito eh. Datihan, nung ako'y nagtuturo pa, puro iniisip ko sweldo. Pag nagturo ako, tatas bang ko, sweldo ko. Ngayon, wala na akong pakialam doon. Basta, sabi ko nga nun po, nung mag-confess ako, sabi ko, I am looking for something that I cannot define by myself. Pero dito, nakita ko yun. At I have seen na, kasi po, kung talagang nagkikita kayo, kung nasa puso niyo yung pagtuturo, masaya kayo na nagtuturo kayo. You find happiness being with the children. Masaya po na nagtuturo. Sabi ko nga nung ibang mga matatanda na mga kasing edad ko na, parang nakakabata na magturo. Nakakasiya yung nakakadagdag ng kasiglahan sa atin. Kasi siyempre po, karamihan na sa mga kasing edad ko, medyo talaga makpa na yung reflexes. Pero parang isang biyaya yon na hindi maipaliwanag. Mahirap po ipaliwanag basta nararamdaman lamang natin nagkakaroon tayo ng isang kasiyahan na hindi natin maipaliwanag. And then yung biyaya, alam niyo po nung mag-retired ako, nag-file po ako ng retirement, naglakad ako sa GSIS, SSS. Ang sabi sa akin, sana kasi mandatory po ako nung mag-retire at the age of 65. Sabi sa akin, nakatingin po sila sa akin, sana pag nag-retire kami, okay pa rin kami, pares mo. Sabi, bakit? Yung iba ka nag-retire dito, hirap ng lumakad ikaw okay pa. So isa pong malaking biyaya yun na may masasabi ko na ipinagkaloob sa akin ng Diyos hanggang sa kasalukuyan na sa kabila ng aking edad, mag-70 na po ako, 70 na. Medyo okay pa yung reflexes ko, may sakit po ako, may maintenance, pero wala pa akong matinding karamdaman pares yung mga kapatid ko o kapares yung mga kaedad ko na laging nasa bahay na lamang. Kaya nga po nasabi ko, gagamitin ko yung lakas ko at kakayahan ko para sa Panginoon. Sayang naman yon. Ano bang gagawin ko sa bahay? Kukulong maghapon, manonood ng TV. So useless. May isang biyayang ipinagkaloob sa akin ng Panginoon, yung kalakasan ko, yung kakayahan ko, isa po yung isang magandang biyaya. Hindi ako gumagastos sa gamot, malakas pa ako, gamitin ko yon bilang pagpapasalamat sa Diyos sa biyayang ibinibigay niya sa akin. Yun lamang po, end of my sharing. Ayan, thank you brother. Ganda na sinabi ni brother, yung kanyang kalakasan, yun yung kanyang biyaya, diba? Para mapagpatuloy yung kanyang paglilingkod. Sister Beth,
Kayo naman po. Ayun po. Ako naman po, sa pagiging tapat, ayun po, syempre po, nagsusumikap po ako maging tapat talaga sa Diyos kasi ibibigay ng Ama ang hihilingin ng tapat na anak sa Kanya. Kaya isa din po yon na kailangan kong maging tapat, nagsusumikap ako para yung mga kahilingan ko ay Kanyang ipagkaloob. Sa aking buhay, sa pamilya, talagang kung ano yung mga natutunan ko, kung ano yung mga itinuturo ko, sinasabuhay ko yun sa bahay. Kung pag sinabi kong huwag kayo magsisinungaling, maging totoo kayo, ayoko yung pakitang tao na paglilingkod, talaga pong tinuturo ko yun sa bahay. Talagang pinagsasabihan ko sila na, o active kayo doon, dito sa bahay, kung ano dapat kayo sa labas, hindi lang naging ganun kayo dahil nakikita kayo ng tao. Dapat mismo sa loob ng bahay, ano din kayo, kung mapagmahal kayo sa kapwa nyo sa labas, dapat sa loob, pakita niyo yung pagmamahal niyo. Lalo na sa inyong magkapatid yung ganun. Ayoko yung ang very friendly niyo sa labas, tapos sa bahay. So, tinuturo ko po yun kasi ako ganun. Kung ano ako sa kanila, sweet ako sa kanila, pati po sa mga friends ko, ganun po ako. No? Mga tinuturo ko, kaya minsan sasabihin nila, bakit parang pag ako daw, parang hindi nila alam kung nagagalit na ba ako o hindi. Ganun po kasi ako. May magsasabi na, Sister, ganun po ba talaga kayo? Ang hinahon yung magsalita. Ganun kasi inaano ko yung sarili ko, nire-relax ko. Kasi pag hindi, halimbawa, nagalit ako. Pag nagalit ako, pipigilin ko yung galit ko kinukontrol ko. Kaya ang mangyayari doon, nangihina ako. Kaya sasabihin ko sa mga anak ko, nangihina ako. Huwag muna kayong maingay. Ganon-ganon ko sinasabuhay ng ang aking pagpipigil ng sarili. Kung galit na galit ako, imbis na magwala ako, titigil ako. Hindi ako magsasalita. At alam na nila yon. Sasabihin na ng anak ko, bakit mama? Ano na naman ginawa ng kapatid niya. Ganon kami sa bahay. Ganon ko magsabuhay ang aking pagiging tapat sa Diyos na dapat sundin ko yung kanyang salita na magkaroon ng pagpipigil ng sarili. Yun po. Ganon din po sa pagsasalita. Maingat po ako sa pagsasalita kasi ayaw ko yung nakakasakit talaga. Kasi masakit yun. Ako man, pag narinig na hindi magandang salita, masakit yun at ayaw ko yung maranasan nila. Oo. Kaya yung mga anak ko din na palaki ko rin gano'n na, maging maingat sa pagsasalita. Kahit nung baby pa lang, pag humawak sila sa baby, anak, nakamasaktan. Kaya lumaki sila na hindi sila nang aakay. Kasi ganun ko po sila pinalaki. Kaya kami pare-pareho na maingat na hindi nakakasakit ng kapwa. Yun po yung aking pagsasabuhay sa pamilya. Sa komunidad naman po, kahit po saan ako matira, kasi silipat-lipat lang po kami ng bahay. Ngayon minsan po natitira kami sa dating kulungan ng baboy, o tapos ang kapitbahay namin, mga manginginom lang, mga ganun din nagsisimba. Makikita nila kaming tatlo magsisimba. Parang titingnan na lang kami. Gusto ko sana na kahit hirap lang tayo, pwede tayong magsimba. Kahit simple lang suot natin, magsisimba. Parang hindi ko na kailangan magsalita. Parang gusto ko ipakita na kayang gawin. Naglektor ako, nagsalmista ako, pinakita ko na, oo, kayang maglingkod. Kahit ganito lang tayo, kahit sa squatter tayo nakatira, lektor ako, kumakanta ako ng piyesta ng salmo. Gusto ko ipakita na, kaya natin. Kahit ganito tayo, kaya nating malingkod. Ang gusto kong magliwanag ang Panginoon sa akin. Yung kanyang katuruan ay may isa sa buhay ko. Lahat ng tao, maging chismosa man yan, maldita man yan, pinakikisamahan ko at makikita nila, hindi yun sasabihin na plastic. Hindi po. Totoo po ako. Na binibigyan ko ka rin ng halaga dahil kayo ay tao din. Ganun po ang aking pagsasabuhay sa aking katapatan sa Diyos. Bagamat malayo pa, sikap lang ng pagiging matapat. Ayun po. So, sa ministry naman, ganun nga po, talagang ang aking mga kasamaan sa kitikista pinakikisamahan ko na ingat din talaga ako sa mga sasabihin ko. Ayun, siyempre pag superior, kailangan talagang sumunod, ganun po, follow lang,
Ano, kasi sila yung niluklok ng Panginoon dyan. So, follow the leader, ganun. Sa ano naman po sa mga kakayahan na binibigay sa akin ng Diyos na pwede ko pang gamitin, i-alay. Ako po kasi ay nagka-choir na dahil naman marunong din naman ako umawit. Ako po ay nag-lector na naglaylo muna ako dahil marami na nga akong gawain. Tapos, ano pa bang kakayahan? Kakayahan ko magturo, nagtuturo ako, tutor ako. Kahit mahina yung tinuturuan ko, hindi ko yun iiwanan. Ganun po ako sa aking mga kakayahan. Parang, ano, binigay ko na. Binigay ko na lahat ng mga kaya kong gawin. Ayun po, end of my sharing po. Thank you. Nako, ganda na sinabi ni Sister Beth. Tamang-tama, di ba? Kaya nga po dun sa Ebanghelyo ngayon, paulit-ulit na sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong matakot. Hindi lang ito simpleng paalala, kundi ito isang paanyaya sa isang misyon na isang paalala para sa bawat alagad at lalo na sa bawat katekista na bilang mga katekista o naglilingkod sa simbahan tayo tinatawag na ipahayag si Kristo sa mundong puno ng pag-aalinlangan, ingay at minsan ay pagtangi sa pananampalataya. Pagtanggi sa pananampalataya. May mga pagkakataon na tatakot tayo, natakot mapintasan. Sabi nga nila Sister Elizabeth, Sister Beth Nulo, ni Brother Delphine, minsan natatakot tayo mapintasan, natatakot tayo magkamali, natatakot tayo na baka walang nakikinig sa atin sa school, natatakot tayo na parang walang saysay yung ginagawa natin, natatakot tayo dahil baka mali yung sinasabi sa atin. Ngunit yung sinasabi niyang huwag matakot, paalala sa atin ni Jesus yun kasi iyon ay isang paalala na maging motibasyon sa atin yung mga takot. Yung takot na yung maging motibasyon para ano pa pwede ko pang gawin para hindi ako mapintasan, para hindi ako magkamali, para may makinig sa akin. Siyempre, i-step up mo yung sarili mo, step up natin yung sarili natin. So, andiyan si Jesus, sinasabi niya, huwag kang matakot. Parang, huwag kang matakot, pero do your thing. Diba? Gawin mo yung dapat mong gawin. Nandito lang ako sa tabi mo. Diba? Tutulungan kita diyan. Pero, huwag kang matakot. Huwag kang magkulong sa cabinet. Huwag kang magkulong sa kwarto mo dahil natatakot ka. Kumilos, gumawa, di ba? Para maibsan yung takot ay gumawa ng bagay na para mawala iyon, di ba? Tama nga sabi ni sa sharing kanina sinabi nila na yun nga, mag-aral, sabi nga ni Sister Beth, parang gusto niya nang magdayolikatma dahil para ma-equip pa siya, di ba? Yun yung gawin natin. Dahil kumbaga nire-remind tayo ni Jesus na walang anumang hindi nakikita ang Diyos, maging ang buhok natin sa ating mga ulo ay bilang niya. Ibig sabihin, nandyan lang siya sa atin. Nakikita niya tayo sa ating mga ginagawa. Kaya itong Ebanghelyo ngayon ay hinahamon tayo na yun nga, huwag tayong matakot, huwag nating itago ang ating pananampalataya, lagi nating dalhin yun, at lagi nating ipakita sa ating mga pamilya, kapitbahay, sa ating mga pinaglilingkuran na nasa atin si Kristo. Diba? Ang pagiging katekista ay hindi lamang pagtuturo ng aralin, kundi pagiging matapang na saksi ni Kristo sa araw-araw na buhay. Ang mga kabataan ngayon ay hindi lang naghahanap ng gurong maraming alam, kundi mga taong tunay na namumuhay ayon sa Ebanghelyo. Ang tinitingnan ng mga bata ngayon, hindi yung marami kang alam. Ang tinitingnan ng mga bata ngayon ay yung ginagawa natin. Di ba? Minsan nga may nababiral na teacher kasi sa mga ginagawa. Di ba? Mabuti man o hindi maganda yung ginagawa, nababiral na. Kasi yun yung tinitingnan ng mga bata ngayon yung mga actions natin. Diba? So, yun. Kaya, ang hamon sa atin ngayon ay
nabubuhay tayo ngayon sa mundong mabilis, nagbabago ang teknolohiya, social media at iba pang mga impluensya. Mas marami ang mas nakakakilala sa uso kaysa kay Kristo. Kaya higit kailanman kailangan ng katikista handang maging ilaw at saksi ng pag-asa. Hindi kailangan maging perpekto upang maging instrumento ng Diyos. Ang mahalaga ay bukas ang puso at handang magtiwala sa Kanya. Yun yung sinabi ni Brother Delfin, di ba? Kailangan, ang itinuturo, ang hirap talaga magturo kasi ang tinuturo natin hindi lang naman yung sa isip eh. Di ba? Hindi mga theory o hindi yung mga na kailangang i-memorize. Ang itinuturo natin ay nagmumula sa puso. Di ba? Tamang pag-uugali, lahat yun ay dumadaan hindi lang sa isip kundi sa puso. Kaya medyo challenging. Kaya nga saludo kami sa mga katikista. At nawa ang aming dito sa Batang Minor TV, ang aming panalangin ay lalo pang dumami ang mga katikistang kagaya po ninyo kasi kailangan natin yan. Di po ba? Ayan, maraming salamat po sa inyong pagbabahagi, Sister Elizabeth, Sister Delphine, Sister Maki. At baka po meron po kayong mga announcement sa mga inyong parokya, mga kailangan at saka i-shout out. Ito na yung oras. Simulan natin kay Sister Maki. Baka may shout out po kayo. May mga announcement. Announcement. Baka may babatiin. Binabati ko po lahat. Yung aking mga kasamang katikista dito po sa San Vicente, sa Paris and Diocesan Shrine of Mary, Mother of the Eucharist and Grace. Ang aking po mga naging kaklase sa Daily Katma, unang-una na po si Brother Delphine. Magkaklase po kami niyan. Classmate. Magkaklase po kami niyan. At ganun din po lahat po ng mga nanonood, nakikinig sa atin ngayon. Binabati ko po kayo at nawa bilang mga katikista, tayo ang maging ilaw Yes. at asin sa ating kapwa. Amen. Brother Delphine, kayo po. Baka may isa-shoutout kayo, announcement. Ay, shoutout po dun sa mga ka-eskwela ko sa Diuli Katma. Ang ganda po ng Diuli Katma ko. Kasama po ako sa batch 13, kasama ko sa batch 14. So yung dalawang batch po, pareho po binabati ko. Ayan. At doon po sa mga kasama kong katitista sa Our Lady of Mount Carmel. Okay. Regards po sa kanilang lahat, lalo po kay Father Birds. Siya nga po pala, sana po ipagdasalin niyo po yung success ng IFS namin na gaganapin sa 23, 24, 25. O, sana po IFS. Ano po yung IFS po? Initial Formation Seminar sa mga bago pong katitista. Katikista. Kasi po, isa po ako sa speaker eh. Kaya shoutout po doon. Sana po maging successful po yun. Next week na po yun eh. Yan, pagdadasal natin yan, brother. At doon sa mga gusto maging katikista, ikaw, baka gusto mo, ayan makipag-ugnayan sa inyong mga parokya para ongoing po yung recruitment. Yan, para mag-inquire. May recruitment pa, ongoing. At sa buong Ongoing diocese po, po sa yan, lahat. Sa buong diocese po, Opo, sa buong diocese po ng Santa Maria. Yan. Okay. Amen. Sa buong diocese pala ng Malolos, hindi pa Vicaria. Nagulat ako Diocese. Opo. Diocese ng Opo. Malolos, ayan. At kung kayo Diocese naman po po ng- ay nanonood sa ibang dioceses, meron pong Commission for Catechesis na per diocese po yan. So makipag-ugnayan po sa inyong mga parokya at magtanong doon sa sekretary o kaya sa pari kung paano kayo maging katekista at kailangan po natin yan. Okay? Sister, salamat po, Brother Delphine. Sister Beth, kayo po, baka may announcement po. Ako po, wala namang announcement. Shout out na lang po kay Sister Marie. Hello po, good evening po. At sa lahat ng mga nanonood sa aming parokya at sa iba pang mga parokya. Ibang bikarya pa. Good Amen. evening Ay. sa inyong lahat. Brother Pwede po Delphine. umabol. Yes, habol.
Shoutout po sa ako namin, sa dalawa po naming vicarial coordinator kay Sister Asumta saka kay Sister Mercedes. Ayan, shout out. Thank you po. Maraming salamat dun sa coordinators po. At sa RCM Sisters, kay Mother Opo. Cecil, kay Sister Amy na nag-coordinate. Thank you so much. Shout out po sa inyo. Ganon din sa mga Paska na nanonood sa atin. At syempre dun sa Religious of the Divine Word, nakasama rin natin, mga collaborators natin na naglilingkod sa mga biblical apostles din po sa Diocese of Malolos. Hello po, magandang gabi. At announcement lang po namin. Yes, Sister Beth. Lemon, isang out ko rin po ang mga sister po namin sa Divine Word. Si Sister Sister Ruela, si Sister Jean. Yeah, Sister Jean. Opo. Ayan. Siya po yung aming coordinator sa Bible Apostolate. Yan, thank you po. So ako naman po may konting announcement lang po. Ang Batang Minor TV po ay meron na pong website. Ayan, yung website po, pwede nyo po siyang puntahan. Ang website po natin ay batangminortv.com. So pag pinuntahan nyo po doon, nandun po yung lahat po ng mga previous videos po natin. Nandun din po lahat noong mga information or mga vlogs. May mga ginagawa po kaming vlogs, pwede nyo pong basahin. At makakatulong po sa spiritual growth. Ayan. At ganun din po, ay popromote ko rin po yung ating music. Kung narinig nyo po kanina, may mga music tayong pinatugtog. Yun po ay part ng album natin, Bukasyon, the album ng Batang Minor TV. Nasa Spotify na po sila. 12 tracks po yon, kasama po yung mga theme song po ng mga programa natin. Yung Verbum, yung Kriska Online, yung Marifaith, yan, may mga may mga theme song na siya. At ganoon din po yung Batang Minor TV, may theme song na rin. Yung kanina pong narinig nyo nung bago tayo magsimula, yung Closer to God, yun po ay theme song po natin. Ngayon po ay nasa Spotify na po siya, nasa Apple Music, at naka-receive po ako ng information, nasa iHeart.com na po, yung isa pong platform po ng mga music. So, feel free. At nagpapasalamat po kami on behalf of Batang Minor TV na receive po namin yung letter coming from the Chancery sa Diocese of Malolos na ini-endorse yung album natin, Batang Minor TV na album na Bukasyon, the album. Ini-endorse po siya. Na-receive po namin yung sulat at nagpapasalamat po kami kay Bishop Dennis, kay Father RJ na tumangkilik nung ating kumbaga ay in-endorse yung ating music. Yung music po na yon ay for inspiration po, hindi hindi para sa misa. Yun po ay para mapakinggan, ma-inspire lang tayo, ma-inspire para makapag-promote ng vocation and in spiritual growth. Hanapin niyo po, i-search niyo po sa Spotify or kahit sa YouTube, nasa YouTube din po. Batang Minor TV, Bukasyon, the album. Yan. I-search nyo, pakinggan nyo, at mag-comment kayo doon kung may mga feedback kayo na nagandahan kayo. Yan, i-comment lang po ninyo. Second announcement po, next week, yan, abangan natin yung Echoes of Christ naman. Ating abangan yung mga palabas nila Sister Beth, mga Religious of Catechist of Mary. Ayan, salamat po ng marami. At sana po meron po kayong natutunan ngayong gabi. At samahan niyo po kami sa pangwakas na panalangin. Ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin makapangyarihan, alam mo ang aming puso at mga takot na aming dinadala. Maraming salamat sapagkat pinapaalalahanan mo kaming hindi kami nag-iisa. Bigyan mo kami ng lakas ng loob upang maipahayag ang iyong katotohanan ng may galak. Tulungan mo kaming maging mga katikista o naglilingkod sa simbahan na nagbibigay ng inspirasyon hindi lamang sa salita,
kundi sa buhay na nakaugat sa pananampalataya, kababaang loob at pag-ibig. Kapag kami pinanghihinaan ng loob, palakasin mo kami, Panginoon. Kapag kami natatakot, ipaalala mo ang iyong pangako. Kapag kami napapagod, buhayin mong muli ang aming sigasig sa misyon. Naway hindi kami mahiya na magpatotoo para sa iyo. At naway ang bawat taong aming makatagpo ay lalong mapalapit sa iyong puso. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. And lastly po, binabati po namin ng lahat ng mga tatay na Happy Father's Day. Brother Delpin, Happy Father's Day po. Ayan, Thank you po. celebrate natin yung Father's Day bukas. Ayan, Happy Father's Day sa lahat po ng mga father. Ganun din sa mga kaparian. Happy Father's Day po sa inyo kasi kayo po ang tatay namin sa parokya. Ayan. At ganun din po ay binabati rin po natin yung 8 bagong pari na inordinahan ng nakaraan. Yun po, isa po doon ay si Father Kelvin na ma-assign po sa Immaculate Conception Parish sa Pandi. Ayan, congratulations po doon sa mga naging bagong pari sa Diocese ng Malolos. At nawa po ang dalangin natin ay mas yumabong pa ang bokasyon. Hindi lang po sa Diocese ng Malolos kundi sa iba't ibang dioceses sa Pilipinas. Kailangan natin yan. Maraming salamat po at sa inyong pagsubaybay dun sa mga nanood sa atin. Maraming salamat at sana po ay panoorin nyo po next week ang Echoes of Christ naman. At meron pa rin po tayong Verbum every Thursday po at saka Friday ang Verbum natin. Sige, have a nice night po, good night po. And sabi nga natin dito sa Batang Minor TV, we bring God closer to you and we bring you closer to God. So have a nice weekend po. See you po next week. Salamat po. Thank you po. Kiska Online, sama-sama tayo. Kiska Online, magbahagi tayo. Bawat puso. Kiska Online, sama-sama tayo. Kiska Online, magnilay tayo. Sa simpleng salita, maraming biyaya. Sa grupong ito, si Kristo ang sentro. Please like and share our Facebook page. Stay safe and God bless.